Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California. Sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan, sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking. No? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes sina Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Litchell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika, at binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante, Ina, no, na gusto naming bigyang linaw. Si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Siquibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way,
or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado doon na sa mga charges na yon, lalong-lalo na kay Pastor Quiboloy. Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Quiboloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, may mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, Ina, the presumption of innocence prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at senseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa ring nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubay ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. O ayan, malinaw na yan, Miss Risa Hontiveros. Dismissed na sa kaso si Pastor Apollo Quiboloy sa US. Na-dismissed ang kanyang kaso kasi nga wala siyang kasalanan, hindi nila ma-connect ang kanilang pagbibintang kay Pastor Apollo Quiboloy na ngayon, ikaw naman, kayo na mga bumabatikos at nanggigipit kay Pastor Apollo Quiboloy ay makapaghusga kayo sa kanya, wagas. Pero dapat naman pala, kayo dapat ang huhusgahan sa mga pinaggagawa nyo ngayon na panggigipit. Panggigipit ang ginagawa ninyo sa mga individual na wala namang ginagawang masama sa inyo at sa bayan. At isa pa, hindi nagnakaw sa pera ng kaban ng bayan yan, hindi nang budol, hindi namimirwisyo sa inyo, kundi ang ginawa ninyo ay tataniman ng kaso. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Diba, yung ang kaso niya dito sa ating bansa sa Pilipinas ay na-dismiss na yan. Binuhay nyo lang dahil sa inyong layunin na gorgorin ninyo ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Pero ang punot dulo nito, si Tatay Digong naman talaga ang target ninyo, di ho ba? Miss Risa Hontiveros, nagtulong-tulong kasi kayo. Kayo ni Tambaloslos, ni Bangag, Bongbong Marcos at Adictos Benedictos at Lizarda. Nagtutulong-tulungan kayo pati na itong mga convicted na si Franz Castro. Kayo, nagtutulungan kayo. Tapos ngayon lait-laitin mo, bakit kumandidato pa itong si Pastor Apollo Quiboloy? Ayon pa sa'yo, ikot ko lang, na hindi na nahihiya si Pastor Apollo Quiboloy na kumandidato pa at ginawa pa niya ang sarili niya na tumakbo bilang mambabatas. Isipin mo naman ang sarili mo. Risa Hontiveros, lahat tayo may karapatan na kumandidato. Iyon nga dyan mga convicted, mga drug lords, hinahayaan ninyo na kumandidato, di ho ba? Si Pastor Quiboloy pa kaya? Ano yung ginagawa ninyo yan? Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na panggigipit pang-o-oppress yan sa isang individual na grabe kayo makahusga. Hindi pa manalitis itong si Pastor Apollo Quiboloy
ay nandoon na ang paghatol ninyo sa kanyang mga di umano'y ibinibintang ninyo na mga kasalanan ni Pastor Kibuloy. Pero ikaw, gaano ka ba kalinis, ha? Miss Risa Hontiveros, gaano ka ka-perfect, ha? At grabe ka makapanghusga. Siguro, alam na natin yan kasi isa ikaw sa nakinabang sa administrasyong bangag na ito. Diba dati, isa ka rin sa bumabatiko sa bangag Marcos Jr. na ito? Pero tila bagang ngayon ay kakaiba na ang nangyayari. Parang pumapanig ka na talaga sa kanila. Bakit? Malaki ba ang naging benepisyo mo galing sa bangag administrasyon na ito? Nagtatanong lang po. Ito ay isang tanong lang at karapatan kong magtanong. Dahil baka involved dito ang pera ng kaban ng bayan na dapat ang taong bayan makikialam. Dahil sa tingin namin ngayon, wala na kayong pakialam sa taong bayan. Wala kayong pakialam sa malaking issue at problema sa ating bansa na kahirapan at kagutuman kung saan halos ang mga kababayan natin, nakikita natin na parang sobra na po ang dinanas na kahirapan dahil sa inyong walang ginawa dyan sa Senado. Dyan kayong na mga nakaupo sa gobyerno walang ginagawa para sa ating bayan. So ngayon, saan po ang hustisya ng taong bayan? Ito ay aking karapatan na tinatanong dahil isa ako sa apektado dahil kami mga ordinaryong mga mamamayan ay kami po ang nahihirapan sa pinaggagawa ninyo na puro na lang kayo lustay ng pera sa kaban ng bayan sa investigasyon ninyo na kung ano-ano pa, Pogo, Pastor Kibuloy, EJK at ano-ano pa. Sinasayang nyo ang pera sa kaban ng bayan bagos ito sana ang problema, ang issue ng ating bansa. Ito sana ang dapat ninyong asikasuhin. Dito sana sa problema ng ating bansa, dito ninyo sana i-focus ang inyong mga attention, yung pangungurakot. Tingnan ninyo, wala kayong ginagawa. Wala kayong ginawang pagbabatiko sa mga issue sa flood control. Wala kayong investigasyon sa PDEA leaks, wala kayong ginawa. Pinapatigil ninyo. Bakit? Dahil ba isa kayo o isa ka sa nakinabang sa di umano'y ibinibigay na 900 million na kabayaran para lang ipatigil ang PDEA leaks na ito? Nagtatanong lang naman ako. Ito ay karapatan ko din. Tingnan ninyo, itong korupsyon at ang illegal na kalakalan ng pulburon at ang smuggling dahil nagtaas ang presyo, bumubulusok ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ang bigas. Wala kayong ginawa. Kinoconsider nyo pa ang panukala na babaan ang tarifa ng importasyon ng bigas. So ano po ang pwede naming sasabihin sa inyo? Ano po ang pwedeng gawin ng taong bayan? Tama pa ho ba ang ginagawa ninyo sa bansa natin na tila bagang wala na kayong ginawa kundi ang magpasasa at maglustay sa investigasyon nyo na yan? Maglustay kayo sa pera ng kaban ng bayan dahil sa kung ano-ano investigasyon ninyo na ang punot dulo ay gusto nyo lang idiin ang mahal naming Pangulong Tatay Digong. Diba? Ito naman talaga at itong panggigipit ninyo kay VP Sara kasi malaking threat sa posisyon ninyo si Tatay Digong at si VP Sara or ang mga Duterte. Di ho ba? Wag na tayong maglukuhan kasi alam na namin yan. Wala na kayong lusot sa taong bayan dahil alam na namin, bukas na po ang aming kaisipan na ang mga ginagawa ninyo ay pawang panloloko, pambubudol
at puro kabulastugan na lang para sa ating bayan at sa mamamayang Filipino. Kaya tumigil na kayo, malinaw na malinaw yan. Malinaw na malinaw ang senaryong yan. Punot dulo, ilaglag nyo, ibagsak nyo si Tatay Digong at VP Sara, lalong-lalo na dyan sa pogo ninyo. O, diba? Sa pogo ninyo, gusto ninyong idiin si Tatay Digong. Bakit hindi mo direktang masabi na alam mo mismo kung sino ang may connection or sino ang protektor ng pogo na yan? Huwag na tayong maglokohan, ha? Hindi po namin pwedeng isipin na inosente ka kaya ka nag-imbestiga, na inosente ka at wala kang alam. Ayan, malinaw na malinaw yan, Miss Risa Hontiveros. Kaya itigil nyo na yan, harapin ninyo ang problema ng bayan, ang kagutuman at kahirapan ng mamamayan na wala man lang kaming makitang mga infrastructure na matino sa gobyernong ito, na kung saan para sa bansang Pilipinas at para sa mamamayang Filipino. Tingnan ninyo, walang-wala kami, as in zero po, wala, as in nada, wala kaming makikita. Kaya umayos kayo dahil kayo ay nagpasasa sa pera ng kabanlang bayan. Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung inaasahang mangyayari sa hearing? Maghaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant? Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto, pwede kong basahin. No? Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng plea deal sa US government. So, sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. The plea deal by Marisa Duenas, a reported long-trusted administrator of the Kingdom of Jesus Christ with U.S. authorities, is a significant step towards securing accountability for Quiboloy's disturbingly long list of crimes here and abroad, which includes sexual abuse of minors, qualified human trafficking, child abuse, and others. As chair of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, I also hope that Ms. Duenas, given her position in KOJC, would be open to participating in our continuing investigation on the various allegations of abuses and criminal acts by Quiboloy. Sana tulad ni Ms. Duenas ay makipagtulungan na sa ating otoridad ang iba pang kapwa-akusado ni Quiboloy. Sana ay pakinggan nila ang kanilang konsensya at isiwalat na ang buong katotohanan at ang lahat ng kanilang nalalaman. I urge the Department of Justice to extend all necessary legal assistance to any co-accused or any other person willing to cooperate towards attaining justice for the many women, child, labor, and other victims of Quiboloy's crimes throughout the years. Dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan, kabataan, at iba pang vulnerableng miyembro ng lipunan.
Sa pagkaalam ko, hindi pa siya nag-express ng intention na mag-cooperate, pero pag-uusapan namin sa komite kung pwede nga namin siyang imbitahin given the circumstances. At susulat na po kami sa korte sa susunod na linggo. And then last question from my end. Ma'am, doon sa inyo naging executive session with Alice Gool last Wednesday? Tuesday? Tuesday po. Oh. May bago ba na na-share na information na si Alice Gool, naging worth it naman po yung more than 1 hour nyo na executive session with Alice? More than 1 hour nga eh. Pero hindi pa rin completely worth it. Hindi pa rin sulit na sulit. Dahil wala rin masyadong maraming bago. May ilan na mga kapirasong sinusubukan pa naming i-follow up in open hearing. So no more executive session with Alice Gool, ma'am? Looks like no more executive session with Alice Go or go hopping. Okay, next si Victoria Tulad po, PBS. Hi, ma'am. Hi. Ang sabi po ni Senator JV kahapon, meron daw bagong names na sinabi si Go dun sa executive session. Can you confirm lang po? Yun yung bahagi sa mga kapirasong ilang mga bago na yung ibang kapiraso no naririnig namin dati. So, para maging mas sulit, mas worth it, yung time hindi lamang ng komite pero ng publiko na sumusubaybay dito, sa huling pagdinig dito laban sa POGOs ay susubukan na naming ipin down yung katotohanan tungkol dyan at ang kaugnayan yan sa paano tumakas si Guo Huaping, sino yung mga taga-gobyernong tumulong sa kanya, at ano ba yung sa mahalagang issue ng espionage ang ma-establish namin. Kasama na yung mahalagang input nung nakaraang hearing ng NICA. Ma'am, nung last hearing, medyo shocking yung participation ni Mary Ann Maslog Yes. dito kay Go. Do you think dapat papanagutin po ang PNP Intelligence Group kasi binigyan siya ng access, binigyan siya ng authority? Yun yung isang fina-follow up pa namin kung ano yung naging papel ng PNP Intelligence Group dito sa saga ni Guo Huaping at kung ano din ang maisasagot nila sa amin sa komite sa aming mga tanong. So kasama yon sa ilan sa importanteng huling itatanong at kukuhanan ng sagot ng komite sa last hearing. So invited po sila, ma'am, sa next hearing? Invited po sila. So you're looking into their possible liability rin po? We're looking into their possible liability or otherwise yung kabuuang naging papel nila dito sa aming investigasyon laban sa POGO at pati na yung ano ba ang papel ni Guo Huaping sa lahat ng ito. Ma'am, sabi ng BI, si Go Huaping ay possible lumabas daw po through a private hangar or private airstrip. Meron po ba kayong information about it? Mas inaasahan ko pa at iniintay at pagbabatayan ng mas conclusive yung complete report ng Bureau of Immigration na sinabi ni OIC Viado kahapon na kukompletuhin pa nila. So hopefully within the next few days. Thank you. Handa na ba kayo makatrabaho na si Pastor Kibuloy? Ang masasabi ko lang po, talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerableng sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung anuman para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa-botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang ganyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Okay, next si Agatha, Billionaire TV. Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Nicanor Faeldon in the next POGO hearing po since na-mention po siya last hearing? Pinag-aaralan din po naming imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel
ni Mary Ann Maslog at binanggit pa in full ni Guo Huaping na Nick Fildon daw. Okay, next, Mav Gonzalez, GMA 7. Hi, Ma. Hi. Hi, Ma'am. Ayan. Sumagot na po sa inyo yung DFA about your request po about Zhejiang po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Zhejiang. So bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, na gagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay She. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay She, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the spy allegations against former Mayor Go? Not at all. Regrettable kung hindi tayo makaka-establish or hindi ang gobyerno makaka-establish ng contact kay She. Pero parallel doon ay naalala nyo, many hearings ago, nabanggit ko na po na dun pa lang sa ocular inspection namin sa Pogo Hub sa Bamban, isinabi na sa amin noon na may mga anggulong interception ng Philippine Government Communications at hacking ng Philippine government websites na nagmumula dun sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya nga't unang lumitaw yung anggulong possible espionage. And napakahalaga po ng mga inputs nga ng NICA nung nakaraang hearing. Sabi nila may 3 silang parallel efforts na ginagawa tungkol kay Guo Huaping at tungkol sa mga gawain niya dito sa ating bansa, kaugnay sa Pogo at iba pang aspeto. At binigyan na nila ng payo o babala ang lahat, hindi lamang ng mga institusyon sa gobyerno, pero lahat nating mga mamamayang Pilipino na maging mapanuri at mapagbantay tungkol dito sa mga possible foreign covert operations. Next, si Danielle, PTV. Good afternoon. Ma'am, first dun kay Alice, nabanggit nyo nung nakaraang hearing yung Yang brothers. Yes. Nasabi nyo na Chinese agent or Chinese spy. Sino po ba dun sa 3? Yun yung itinatanong ko kay Tony Yang na resource person na pagkatapos siyang maaresto sa Cagayan de Oro Pogo Hub doon. Dahil yung pinakita naming mga dokumento at screenshot sa kanya ay nagpapakita na yung 2 kapatid niya ay dumalo bilang delegado sa isang congress ng mga overseas Chinese na organisado ng Communist Party of China, dun mismo sa China. Yung isa pang pinavalidate ko sa kanya, bagamat pinabulaanan lamang niya, ay yung isang ulat ng, I forget the exact name now, pero isang report tungkol sa overseas crime na merong isa sa mga kapatid na Yang, ayaw lang niyang kumpirmahin kung yung middle brother nila na si Michael Yang o yung bunsong kapatid nila na si Hongjiang Yang ay meron talagang kinalaman sa Pogo-related at espionage-related na mga criminal syndicates. Pero ma'am, na-establish niyo po ba kung sino, or meron ba kayong hula kung sino doon sa 3? Ang hula lamang ay isa sa kanila o yung 2 dahil may isa na binabanggit doon sa ulat na yon tungkol sa overseas crime at yung 2 ay nandun bilang delegado sa Chinese Communist Party sponsored conference sa China. Ma'am, last na lang kay Kibuloy. Ma'am, do you think napapanahon na amyendahan talaga yung batas na huwag nang payagan yung mga ganyang, halimbawa may kaso ng human trafficking? Tingin niyo ba right time naman para amyendahan po? Actually, hindi po kayo yung unang nagtanong sa akin yan. Mayat-maya sa mga araw na ito, mga kababayan natin nagtatanong din. And maybe it's something na
dapat pag-aralan namin dito sa Senado at ng counterparts namin sa House bilang bahagi ng pagsulong pa ng mga electoral reform. So, ganyang mga posibleng amyenda sa Omnibus Election Code. Dagdag lang dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung inattenda ng dalawang kapatid ni Tony Yang ay ang 10th National Congress of Returned Overseas Chinese and their relatives. Dinaluhan ng mga delegado mula sa 109 na bansa. Hello po ma'am, good afternoon. Ma'am, about Mary Ann Maslog po, ma'am, paano po ba siya naimbitahan? Bakit po siya in-invite sa hearing na? Right. Inaalala ko rin, inimbita namin siya bilang resource person dahil soon or right after siya inaresto ng NBI, lumitaw sa sarili niyang mga statements na kilala daw niya si Guo Huaping, kilala daw niya si Mayor Kalugay, nakipag-meet na daw siya sa kanila at meron siyang gustong gawin para sa kanila na I guess yun yung lumabas sa hearing na gusto daw niyang kumbinsihin si Guo Huaping mag-surrender kahit pagkatapos na siyang maaresto. So, yun. Sorry ma'am, ano po yun? Parang affidavit po niya nung naaresto siya? Media reports tungkol sa mga statements niya nung pagka-aresto sa kanya ng NBI na hindi ko alam kung bakit sinabi niya, pero sinabi niya na meet na niya si Guo Huaping at Mayor Kalugay at meron siyang gustong gawin para sa kanila or kanya o kaugnay niya o nila. Si Senator Jinggoy po said he has unverified info na possible na isa po si Maslog sa tumulong daw po kay Alice Go na makatakas. Have you received that information as well? It's a piece of information we're also looking at, yung sinabi ni SP Pro Tempore, Senator Jinggoy. May we know more details about that, ma'am? Meron na po ba kayong mabibigay? Paano po siya tumulong kay Alice Go? Raw information pa lang kasi, so sa mga susunod na linggo, bago yung huling hearing, yun yung isang aalamin talaga namin. Kasi in a way, at kaugnay pala ng isang naunang tanong, sorry, nalimutan kong banggitin, isusulong pa, kung hindi man maikokompleto, yung isang naging parallel na pagdinig nung Committee on Justice Subcommittee, particular dun sa pagtakas ni Guo Huaping. And a number of senators have said na hindi daw po pwedeng pagkatiwalaan yung mga sinasabi ni Mary Ann Maslog. But ma'am, will she still be invited sa next hearing? And paano po ninyo tinitreat sa committee yung lahat ng mga sinasabi niya? Sinubject na namin siya sa isang contempt citation. So bagamat in the custody na siya at pa rin ng NBI, at least on the record, yung pagtingin sa kanya ng Senado bilang resource person na in a way contemptible at contemptuous yung behavior niya at yung kanyang mga sinasabi. So halos lahat namin ay nakapagsabi, hindi talaga kapani-paniwala yung mga pinagsasabi niya. At the same time, habang patapos na kami, pasara na sa investigasyon, kailangan talaga naming at gagawin naming mag-sift through lahat ng iba't ibang facts o mga sinasabing facts na ibinabato sa komite sa pagdinig para maka-arrive at sa tingin namin pinaka-klaro, pinaka-kompleto sana at pinaka-totoo dapat na larawan, kwento ng Pogo dito sa Pilipinas, yung si Guo Huaping sa Pogo at yung ibang mga issues at personalities na involved dun sa mga issue na kaugnay ng Pogo sa Pilipinas. Ma'am, will you also focus on yung sinasabi po ni Senator Bato na involvement ng someone from Malacanang na inutusan daw po si Maslog na i-implicate siya and si Senator Bongo, former President Duterte, General Karamat dun sa Pogo? Iyon yung isa sa maraming di umanong facts na itinatapon sa buong diskusyon na na-generate ng investigasyong ito at aming sasalain. Alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang hindi totoo, regardless kung sino-sino ang nagsabi, para kahit maingay na maingay ang isyong ito, sa katahimikan ng collective na pag-iisip namin sa komite, yun na nga,
pipilitin naming mabuo yung kwento. Ano ba talaga yung kwento ng Pogo dito sa Pilipinas? Ang kwento ni Guo Huaping sa Pogo sa Pilipinas, ang kwento ng mga taong naging kasosyo niya, nagprotekta sa kanya, tumulong sa kanyang tumakas, no? Regardless of sinong nagsasabi ng ano sa ngayon. Last na po for my end. Ma'am, yung sinabi po niya sa executive session ng mga names, mga Chinese nationals po ba yun na mastermind umano or mga Pilipino na tumulong po sa kanya? Halo-halo din. Tulad ng lumalabas sa open hearings. Apo. Apo. Thank you. Next, Jeff Estorcio. Ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po, yung sa revelations ni Guo Huaping dun sa ano nyo, dalawang executive sessions, sabi niya kasi, biktima lang din ako, nagamit lang din po ako, sabi niya, parang ano po ba, kapani-paniwala po ba na talagang biktima lang siya, nagamit lang po ba siya? Nagulat din ako nung ginamit niya yung salitang yon para sa sarili niya, na biktima. Kasi ang totoong mga victim, yung nag-surrender pa sa NBI dahil kinasuhan sila ng non-bailable na human trafficking, Merly Castro. Si Miss Merly, dahil in-identity theft sila at ginamit yung pangalan nila nang wala silang permiso para i-incorporate yung mga Pogo companies na yan. Si Miss Merly na may dalawang bata pang anak na kung hindi magbabantay yung isang kapatid niya, mag-isa sa bahay habang pauwi yung asawa niya mula sa probinsya. Yun ang totoong mga biktima. Hindi masasabi ni Guo Huaping na biktima lang siya, ginamit lang siya. Maaring ginamit siya ng iba, yung mas malalaking fish kesa sa kanya, pero hindi siya small fry. Kung mid-level man siya, mataas na mid-level siya at fully accountable siya sa kanyang mga ginawa. Ma'am, sundan ko lang yung tanong ni Ms. Amor, no? Yung kay Maslog, ma'am, pwede bang pagdudahan na patay ka na, bumangon ka, tapos biglang ang dami mong revelations, parang squid tactics o diversionary tactics po ba yung ginagawa niya? Huwag niyo sabihing squid tactics, baka may magalit. Joke. Talagang hindi siya kapani-paniwala. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, maaring meron siyang squid tactics na ginagamit, baka maaring may ilang pirasong buhanging totoo. So yun yung kailangan naming timbangin sa pasara ng investigasyon at lalo na pagsulat namin ng committee report, na regardless sa kung sino ang nagsabi ng ano, sa pamamagitan ng pag-cross sa mga resource persons, sa mga facts kuno na sinasabi nila, more or less ma-establish namin mukhang ano ang totoong kwentong ito. Yun yung aming gagawin. Ma'am, last kay Pastor. May mga kaso na po siya, then in-invite po siya kung papayagan po siya ng korte, appear siya rito. Are you ready po na mag-ala Guo Huaping din siya na I'm invoking my rights again, na wala ring mapipiga? Handa po kami sa kahit anumang di pagsagot or pagsagot niya. Ang pinaka-importante ay handang-handang harapin siya ng mga victim survivors niya. Thank you. Ma'am Nim Fasenson po, Radyo Pilipinas. Ma'am, reaction or statement lang po dun sa decision ng Ombudsman tungkol sa mga PORAC officials. Tungkol sa... Yung suspension, sir. Opo, so bagong-bago pa po yun, na sinuspinde si Mayor Kapil at 6 pa? O 5 pa? 5 o 6 pang... 8 lahat. Bali 10, ma'am. 10 Mayor, pala. Vice Mayor, tapos 8 na konsehal. Okay. So yung balitang iyon na sinuspinde sina Mayor Kapil, Vice Mayor nila, at yung 8 konsehal, sa pagkaintindi ko ay batay sa tansya ng DILG na nagkulang sila sa pag-exercise ng due diligence bilang mga LGU officials dun sa kanilang sinasakupang lugar na tinayuan pala ng isang Pogo hub. And bahagi yan ng pagsingil ng accountability sa mga responsible officials laban sa mga
malign at mapanirang mga economic activities tulad ng POGO. Dapat ba ito, ma'am, parang eye-opener na dun sa iba pang mga LGU na may mga POGO pa rin? Definitely, additional eye-opener na ito dahil sinundan yan yung paunang paglabas ng DILG o ng PAGCOR na mga listahan ng lahat ng mga LGUs kung saan nakalocate yung mga POGOs dahil di ba sabi ni PAGCOR Chair Tenco noon originally naka-issue ang PAGCOR ng POGO licenses sa 190 or 290 at yung 250 nun ay nag-lapse na or hindi nag-apply ng renewal kaya may natira na lang 40. But I reiterate, lahat ay covered ng ban at dapat talaga ipasara, wind down hanggang December 31 at mahanapan ng alternatibong trabaho yung mga empleyado nila. So ma'am, kahit sinasabi nila na wala nga silang jurisdiction doon kasi sabi nila PAGCOR, dapat pa rin silang kumilos. Dapat ang PAGCOR? Ang LGU. LGU. Oh, definitely. Dapat pa rin kumilos noon ang LGU lalo na't lumabas doon sa pag-aresto at pagtatanong kina Cassandra Leong at hindi pa nga siyempre malocate si Duan Renbu at mapaharap siya sa investigasyon na kaduda-duda din ang pag-operate ng Lucky Star 99 pati ang Whirlwind Corporation tulad ng pag-operate nung 3 kumpanya sa POGO Hub sa Bamban, yung inaalam namin sa Cebu at may bago na namang raid sa Cebu at yung POGO Hub din sa Cagayan de Oro. Okay, salamat, Eva. Last 3 na lang po tayo. Victoria, Jan, then Amor. Business world. Thank you. Victoria, tulad mo na. Okay, thank you. Ma'am, sorry, habol lang po uli. Doon sa PNP Intelligence Group pa rin, how would you describe lang po yung ginawa nilang pagbibigay ng access at ng authority kay Maslog, even allowing her to go into the custodial center? Acceptable po ba? Above board po ba? I-establish pa namin kung above board yon. Pero common sense mula sa isang mamamayan, hindi po acceptable yung ganon. No? Kung mapapatunayan pa nila somehow na above board yon, pero hindi yon acceptable kasi kaduda-duda yung taong yon. So isa rin yon siguro sa mga itatanong namin sa PNP-IG sa susunod at huling hearing. And then i-correct ko lang yung figures ko kanina, yung bilang ng mga POGOs na inisyohan ng PAGCOR ng license sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay 298 lahat-lahat na POGOs at yung natitira na lamang ay na-covered pa ng mga existing licenses pero dapat kanselahin ay 43. Okay, next, Jan, business world. Good afternoon, ma'am. So a while ago, SP Escudero said that there are no permanent plans to keep the U.S. missile system here in the Philippines amid China's aggression in the South China Sea. So are you in favor of keeping this as a deterrent, or are you more in favor of the Philippines pursuing a code of conduct with ASEAN and other regional bodies? The latter and other complementary measures. Matagal na nating sinusulong yung Code of Conduct in the South China Sea at kung di ako nagkakamali, lahat ng mga member nations na nakapalibot sa South China Sea ay gusto. China na lang ang ayaw kasi ayaw niya ng multilateral process. Gusto niya na i-bilateral tayo, bawat isa sa atin. Siya ang pinakamalaki. Paano naman magkakaroon ng parity pag bilateral? Mas pantay talaga, mas mabunga kapag multilateral. Higit pa nations dito sa buong South China Sea. Plus, yung naging batas na pinirmahan just the other day, pagpapatupad talaga ng Self-Reliant Defense Program Act para magkaroon tayo ng domestic capacity talaga, depensahan ang sarili natin bilang backup sa pinaka-importante at tingin ko pinaka-effective pa rin, political and diplomatic action bilang bahagi ng isang malaking alyansa ng maraming bansa at regional formations at dumadami pa sila na kumakampi sa atin vis-a-vis China sa ilalim ng UNCLOS at dahil sa tagumpay natin sa Hague. Thank you, ma'am. Sabi niyo patapos na yung hearing on
Yes. Isa na lang po. Actually, yung kahapon dapat yun yung huli eh. Kaya lang sumabog yung Al Jazeera documentary at yung Mary Ann Maslog. So isa na lang po. Para isa na. Po? So, last na talaga. Unless meron na namang dumating doon na namatay at nabuhay na magmuli. Oh. Isa-schedule pa po namin. Opo. Mas mauna, ma'am, yung kay Pastor. Mauna na muna yung pag-resume nung kay Apollo Kibuloy. Oo, kasi kailangan namin ng konti pang oras para ipin down yung mga loose threads. Gusto namin pong mabuhol ng maayos-ayos yung investigasyon namin laban sa Pogos. So, complete na ba, ma'am, yung mga information para magkaluwakay ng committee report? More or less, at least hindi man 100% to a decent degree, masettle namin yung iba't ibang, sabi namin, mga importanteng issue kaugnay ng Pogo. Okay, more or less, sa nakaraang dalawang executive sessions, more or less how many names ng mga Filipinos and Chinese yung napangalanan po ni Alice Go? And does it seem to you na nagsasabi naman siya ng totoo dun sa executive session? Halo. Halong totoo, halong di totoo. So pati yung mga pangalan ay sinisigurado pa namin. Kaya hindi ko mabilang kasi hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Ilan doon ang totoo at ilan ang hindi totoo. Basta pag na-finalize namin yung committee report, sasabihin namin kung sino doon yung tingin talaga namin. Hindi lang batay sa sinabi niya, pero batay sa sinabi niya at yung iba pa naming nakalap na mga ebidensya. Ang mga perpetrators ng Pogo dito sa Pilipinas, ang mga kasabwat sa pagtakas niya. Or less, so yeah, 10 or less. Mm-mm. Mm-mm.